Ayan, ayan yung video. Hindi totoo yan. Peke Ito po ba yung video na yan. video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At Oh, yan peke din ang yan, peke video yan. na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Okay. Basta ang sigurado ho natin dito sa PH Update, peke ho yung video na yan. Huwag nyo hong paniwalaan yung video na yan. Ako na ho nagsasabi sa inyo, peke yan. Ha? Para mabigay natin ang gusto ng mga congressman na to. Huwag nyo na hong paniwalaan yan. Huwag na ho kayong lumayo. Huwag na ho natin tignan yung mga ebidensya na yan. Tignan na lang ho natin yung inaasal ng presidente ngayong mga panahon na to. Gawain ho ba ng isang matinong leader yung mga pinaggagawa ni Marcos Jr.? Sa sobrang pagiging bida-bida ng mga aso ni Tamba, yan tuloy ang napala nila. Yang issue ho ng pulburonik itong si Marcos Jr., hindi na ho yung pinag-uusapan sa social media. Oo, nung lumabas yung video na yan, talagang nagulantang ang administrasyon dyan. Nagkanda-ugaga sila sa kakapaliwanag na hindi siya yung nasa video na yan. Pero marami sa ating mga kababayan, hindi naman ho sila madadala sa mga ganong klaseng explanation. Napanood at nakita ho nila ang video. Ngayon, hayaan ho natin ang sambayan ng Pilipino ang magdesisyon kung ano nga ba sa tingin nila, kung si Marcos Jr. o kung hindi si Marcos Jr. ang nasa video na yan. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bida-bida ho kasi yung mga tao dyan sa House of Representatives. Mantakin nyo, hindi na pinag-uusapan. Tapos, dahil sa gusto nyo magpasikat at magpabida dito kay Marcos Jr., hindi lamang ho larawan ang ipinakita nila. Talagang ipinlay ho nila yung pulburonic video dyan sa House of Representatives. Kaya tayo naman ho nagulantang sa mga headline ng balita ngayong araw na to. Kalimbawa na lang ho itong nakikita nyo sa ating screen. Harry Roque accused of spreading video showing Marcos using pulburon. Di ba? Yan ho ngayon eh. Ngayon itong mga balita na to, using na ho eh. Di ba? Binabasa lang ho natin yan. Sa DZRH yan, DZRH News yan mga kababayan. Mga ganyang klase yung headline ang mga naglalabasan ngayon sa social media. Base ho dito sa post na to ng DZRH, in case you miss it, itinuro si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque bilang nasa likod umano ng pagpapakalat ng video. Ayan ba dahilan? Yan ba ang dahilan para dito sa mga congressman? Yan ba ang dahilan kaya kahit anong paliwanag nitong si Spoksari noong dumalo siya dyan sa Toadco na hindi ako konektado dyan? Ayan yung mga dokumento. Anong sinasabi ng mga congressman? Hindi. Kailangan namin to, kailangan namin yan, kailangan namin lahat yan. Yung privacy ng mga kamag-anak niya, makukompromiso na. Alangan naman ibigay pa niya yung mga dokumento na hindi naman kailangan. Yung mga, yung mga isinumitin dokumento, sapat na para ma-roll out na hindi talaga siya konektado dyan sa Pogo. Pero kailangan dahil siya ang pinagsosospetsahan na nagpakalat ng pulburonic video. Yan ho ba ang punot dulo ng pagdikdik dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque? Kaya ngayon nag-apply ho siya ng asylum dyan sa Netherlands na paghahalata ho itong administrasyon na to. Wag ho kayong magpaloko mga kababayan. Yang ginagawa nilang panggigipit dito kay VP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito kay Spoksari, lahat na konektado sa Duterte administration, kay Senator Bato de la Rosa, lahat ho yan ang punot dulo politika. Dito sa video na to, eto ho, isa lamang ho ito sa mga nagkalat na balita ngayong araw na to na kung saan hindi ho ito magugustuhan itong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin ang balita ng News 5. Isiniwalat po ng isang vlogger sa pagdinig ng kamera kung sino ang umano'y nasa likod daw ng pagkalat ng tinaguriang polvoron video ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Base po sa sworn affidavit. Yung sworn affidavit niya, hindi naman noon tinuturo itong si Spoksari. Hindi naman si Spoksari tinuturo. Naniniwala siya. Yun ho yun eh. Di ba? Pero nung tinanong ho siya ng mga ebidensya, wala ho siyang maipakita. Ang ebidensya lang ho nila yung nangyaring pag-uusap doon sa larawan na kung saan nalate pa itong si Mother Pebbles
Mother Pebbles Talakera, hindi na para banatan natin itong si Mother Pebbles. Dito ay magre-react lang tayo sa mga pag-uusapan nila dito sa video na to. Itong magiging batuhan nila nitong si Congressman Romeo Acop pa. Sa atin naman ho, wala naman ho tayo masamang tinapay dyan. No? Kumbaga magre-react lang tayo sa mga pag-uusapan nila nitong si Congressman Romeo Acop. Tuloy Habit ng natin. vlogger na si Pebbles Cunanan na isinumite sa TRICOM. Sinabi niyang si Attorney Harry Roque daw ang mastermind sa kumalat na edited video ng Pangulong Marcos Jr. na Again edited video. Pero ano ho, ika nga ito yung ang pina-authenticate ho nitong si Maharlika, yung video na yon doon sa mga independent digital forensic sa Estados Unidos na kumbaga wala silang pakialam kung ano magiging resulta ng magiging investigasyon o pagsisiyasat dyan sa mga naturong video na yan. Ngayon, hayaan natin magdesisyon ang sambayan ng Pilipino. Edited yan o kung ano pa man yan. Nasa internet na yan. Bahala na po kayo dyan. gumagamit ng cocaine na binansagang polvoron video. Ang dahilan daw para sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Ang Kredibilidad, meron pa ho ba siya noon? Ito naman si DJ Chacha. Ay, DJ Chacha. DJ Chacha ba yan? Di ba? Si DJ Chacha. Meron pa ho bang gano'n ang administrasyon na to? Sa kabila ng ginawang pambababoy sa ating sovereignty, sa kabila ng kaliwat ka ng korupsyon, sa kabila ng kaliwat ka ng kriminalidad sa ating bansa, bilang presidente, bilang leader ng bansa na to, meron pa ho bang credibility ang mama na yan? Hindi na nga kailangan yung pulboronic video para mawasak yan si Marcos Jr. Yung sarili ho nila, nagsiself-destruct sila sa totoo lang. Welta naman ni Harry Roque, hindi totoo ang paratang ni Cunanan dahil hindi niya raw kayang magpabagsak ng gobyerno. Bukod po sa issue ng polvoron video, pinasite Hindi kasi ganito yun kumbaga itong si Mother Pebbles nasa side ng DDS at pinaliwanag naman itong si Binibining Maharlika kung bakit siya umalis talaga, 'di ba? Kung bakit siya bumaliktad, no? Kung bakit siya nagkabilang bahay. At kung ano man yung alam nitong si Binibining Maharlika sa mga dahilan nitong si Mother Pebbles Talakera, sa kanilang dalawa na lang yun. Pero ang atin ho dito, kahit ano pang mangyari sa timpla ng politika sa ating bansa, sorry to say, pero itong si Mother Pebbles, wala na kumbaga, yung mga kasama niya ngayon sa kabilang parlor, baka pati yung mga yan, hindi na ho ganun yung tiwala nila. Kumbaga ngayon, nakikita nila, kasama nila. Pero what if magbago ang timpla ng politika? Sa tingin niyo ho ba, meron pa magtitiwala dito kay Mother Pebbles? Pagpalagay natin, itong last 3 years ng administrasyon, gusto siya, mahal siya, pinapakinggan siya ng mga kasama niya. Pero pagkatapos ng administrasyon na to, kung ano man kasi tiwala ho talaga sa totoo lang ang pagiging gumagawa ng nagsasalita sa social media kung sa politika. Ano ho yan, ika nga nila prinsipyo. Yung paninindigan mo bilang isang Pilipino at kung ano yung pinaniniwalaan mo, tinatayuan mo sa politika sa ating bansa. Hindi ka pwedeng magpalipat-lipat. Siguro pwede kang lumipat kung sakaling yung mga binabanatan mo, yung mga talagang dinudurog mo nung nasa kabilang kampo ka, nakita mo na ginagawa nila yung mga bagay na hinahanap mo nung wala ka pa sa kampo nila. Diba? For example, sinabi natin, yung build, ituloy nyo yan. O yung war on drugs, ituloy nyo yan. Diba? For example, nakita ho natin yon dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Ginawa ho nila yon, pinuri ho natin sila at talagang itinuloy-tuloy nila yung ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung pupurihin natin sila at pupunta tayo sa bakod nila dahil nakikita natin tama na ginagawa nila, okay lang yun. Pero mula noong nagkaroon ng banatan dito sa magkabilang kampo na to, wala pa ho tayong nakikitang dahilan para yung mga nakasama natin dito sa laban na to, bigla silang lilipat dito sa administrasyon. Dahil karamihan ng mga hinaing natin, karamihan ng ating panawagan dito sa administrasyon, wala pa hong na-address ni isa. Kaya hindi ho natin nakikita ang dahilan para
purihin o kung ano mga pagpunta sa kampo nitong nasa administrasyon at kung ano man naging dahilan nitong si Mother Pebbles Talaquera. Nasa sa kanya na ho yun, no? Sabi ni Binibining Maharlika na kesyo meron daw ganito, pagbabanta o kung sakaling hindi niya gawin yan, di ba? Nasa sa kanila hong dalawa yun. Pero nandito nga tayo para reakan yung mga sasabihin nitong si Mother Pebbles Talaquera. In contempt din ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot. Ayun na nga mga kababayan, yun na nga ho mga na-contempt dyan sa naturang pagdinig na yan. Pero ito lang ho napansin ko dyan sa apid-apid nitong si Mother Pebbles Talaquera. Pinakauna ho ang ginawa ho nitong si Akop, in-establish niya na para ipapalabas niya hindi yung itong mga data. Alam ko namang wala naman date dito. Tinitingnan ko lang kung magsasabi ka ng totoo. Ganon ho yan. Kumbaga i-establish nila na hindi nagsisinungaling itong si Mother Pebbles. Nagsisinungaling siya, hindi siya nagsisinungaling. Hayaan ho natin umusga ang sambayan ng Pilipino. Panoorin ho natin to mga kababayan. Ito, napanood na ho natin to kahapon. Pero hindi ho natin napasadahan. Kaya ngayon pa lang ho natin titirahin. Natin na ho Your natin to. affidavit. Subscribe and Video sworn to. ito. Pakitignan yung dokumento na binigay po sa inyo. Yung po ba ay affidavit po ninyo? At pirma nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Page, pwede bang? Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Naku po. Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Thank you. Pebbles. Pebbles, sino Ano lang kumbaga dito lang sa pagsasalita na to ni Pebbles Talaquera lang tayo magre-react. Kung ano man yung pagkakakilanlan nyo sa kanya, kung ano man yung mga binanat niya kay Marcos Jr. nung nasa nasa kabilang parlor, ika nga. Ano ho natin yon, kalimutan muna natin yon. Focus lang ho tayo dito sa mga pag-uusap, yung magiging tanungan nitong si Akop at nitong si Pebbles dito sa video na to. Ano pa ang salaysay mo ba is ginawa mo ba ito ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? Ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi hindi po ako monetize. Okay. Hindi monetize. Pero meron po kayong ibang trabaho? Online seller po, Mr. Chair. Okay, online seller. Pag kayo po ay nag-i-engage sa pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Halata naman dahil ayaw mong gamitin Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong nag-vlog? Since 2014 po, Mr. Chair. 2014, that's about 11 years. Opo. Okay. Thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong Maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Wala naman nakalagay dito yung date Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi Di ba? Ganyan ho yan Yung, wala naman dito yan Si Pebbles nagsasabi yan ng totoo. Tama ba, Congressman Romeo Acop?
si Pebbles nagsasabi ng totoo yan. Oh. Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung may isog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung may isog rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa. Opo. Thank you. Ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisog rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Pag ini-invite ka, Opo. may sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At Si ano ho yan ha, baka si ano doon, yung tinutukoy niya dito, hindi niya nabanggit. Itong si Binibining Maharlika. Dahil ilinatag ho nitong si Binibining Maharlika yung ano yung mga, ika nga, linatagan tayo ng resibo kahapon eh. Diba, linatagan tayo ng resibo na kung saan makikita na itong si Binibining Maharlika pinadala ho niya ng pera itong si Pebbles Talakera. pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap noong July 7, 2024? Tsaka nakita nyo ho ang tinalagang magtatanong dito kay ang tawag dito kay Pebbles, itong si Akop. Diba? Hindi si Suarez, hindi itong si Konghon, hindi yung mga bagito eh. Kumbaga, yung kahit merong katiting na kredibilidad ang natitira doon sa congressman na yung tipong yan si Akop, medyo good siya, di ba? Yung may mga kups na na mga congressman, hindi ho nila pinatanong dito kay Pebbles kasi ilalabas ho nila yung video diyan, di ba? Na kung saan merong makikitang tao na sumisinghot ng white powdery substance. Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner Naimbita po ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa Yan kumbaga event. naano ho sila. Hindi na ho natin sila kailangan siraan. Hindi na ho natin sila kailangan banatan. Sa sobrang confident ho nila na kaya nilang baliktarin lahat ng nangyari sa nakalipas, lalo lang ho nila pinapalaki problema nila. Hindi na dapat ipalabas yung pulboronic video. Di ba yung pagkatapos nitong tanungan na to, nagsalita yung ibang mga congressman. So, yung video na yon, pwede nating sabihin talagang peke yon ika nga AI yon kung ano pa man yung talagang in-establish nila diyan sa na yan para malagay sa record ng House of Representatives na yung video hindi totoo. Ipinasok na nila sa record ng House of Representatives. Walang problema. By all means, lahat ng records ipasok nyo. Ano pa bang credibility natitira dyan sa... Ito, tanong natin sa ating mga kababayan dyan sa mga kinakandak na hearing dyan sa House of Representatives. I-comment nyo sa baba. Tayo, hindi natin alam kung ano pa bang natitira. Di ba? Meron pa ba? Hindi natin alam kung meron pa.
Kaya lagi ho nating kinukwentuhan yung ating mga kasama dito sa PH Update para marinig ho natin ang kanilang mga punto de vista kasi kung tayo lang nagsasalita dito, di ba? Parang ano naman, parang mag-comment ho kayo dyan sa baba. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ko doon? Hindi po, yung pong organizer ng Maizug, Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas, na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Naku, kalaban pala ng gobyerno siya. Ay, hindi tayo kalaban Liwanagin po natin yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po. Critic, O, yun po. kayo. Kasi Tamang- malawak po Critic yung po. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. Yari tayo dyan. sorry, kritiko tayo po dyan. ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Kritiko. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Sagot Naku, lang yan ang kung nga ho sinasabi pakisabi natin. lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, Ayan, please ayan. flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Inisa-isa ho. Yung inisa-isa. nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa, Dito po. naka-black, Hindi po yung naka-brown. naka-t-shirt. Yes po. Ay, ipag doon po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Prof. Ana Uy. Uy, okay. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung Teka, ba't wala picture? Teka lang ayusin ko lang tanggalin ko lang yung ano natin. Hindi kasi tayo nakatingin dito sa screen natin eh. May hinahanap ako, meron akong gusto pakita sa inyo. Ayan. Ito yung mga tinutukoy niya ho, sila yan. Sila yan. Tawa naman tayo dun. katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines.
Si Sir June. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Doc Badoy. Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa Nung sinabi mo sa Ay, affidavit sorry po. mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulveron video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Attorney Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama Yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parelease sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international vlogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Ito, ganito na lang tayo. Ganito na lang kasimple yan. Okay, hindi na totoo. Sabihin na natin dyan sa House of Representative, peke na yung video. Diskopyado na kung diskopyado. Hindi na totoo yung video nitong si Marcos Jr. Ipagpalagay na natin yan. Pero yung mga pinaggagawa ba ho ng mama na to ngayon sa ating bansa, gawain ho ba ng leader na nasa matinong kaisipan? Yun na lang ho pakisagot. Pakisagot na lang ho yun. Okay na, fake na yan, edited na yan, o kung ano pa man. Huwag nang maniwala lahat ng Pilipino dyan. Diba? Huwag na ho natin paniwalaan. Fake na yung video na yan. Okay na, bigay na natin sa mga congressman yan. Ang nangyayari ho ba sa ating bansa ngayon, masasabi natin, gawain ba ng isang leader na nasa matinong kaisipan? Yun na lang ho. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato o yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yon? Hindi ko po
Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, ay, oo, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. So si Attorney Harry Roque. Ito naman si Congressman Romeo Ako para namang para namang di mo pa naman alam. Kaya kayo napupulaan eh. Pinagmumukha niyong sarswela yung yung mga ginagawang hearing diyan. Ito nga si Kernel Grijaldo, di ba? Bago lang kinausap. Ikaw hawak mo na affidavit, tatanong-tanong ka pa. Alam sa bagay no, para sa ano yan? Para sa optics ka nga. Para maipakita totoo na. Bigay na ho natin sa kanila yun. Totoo na yung sinasabi. Peke na yung peke na yung pulburonic video. Peke ho yun. Huwag ho kayo maniwala doon. Di totoo yun. Huwag kayo maniwala doon. Ha? Kung gusto nyong makita kung bangag o hindi bangag ang presidente natin, tingnan nyo na lang ho pagmumukha niya at yung kilos niya at yung galaw ng panga niya at kung paano siya magdesisyon dito sa bansa na to. Peke ho yung pulburonic video. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Peke na yon. Bigay na natin sa kanila yon. Ngayon, kung gusto nyo ho talagang masaksiyan kung nasa tamang katinoan ng presidente na to, tignan nyo na lang ho yung mga video niya. Ngayong presidente siya. Hayaan na natin yun. Matagal na. Forget. Hayaan na ho natin. Bigay na ho natin sa House of Representatives. Ayan ha, di ko kayo kinukontra. Peke na yung video. Ngayon, tanungin natin ang ating mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba itong si Marcos Jr. ay nasa matinong kaisipan? Comment nyo ho sa baba. Now, pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DDS? Nako. Hindi po, Mr. Chair. DDS. Ano po kayo? Yes. Masaya tayo ay masayang narinig na hindi DDS itong si Pebbles Talakera. Kasi sa mga DDS, sa mga totoong DDS, mananahimik na lang yan. Pero hindi ika nga yung tipong gagawin yung mga ganyang klaseng kaganapan. Ewan ko ba bakit nangyari yung mga ganyang klaseng galawan. No? Buti na lang hindi siya DDS. Pro-Philippines. Yan, Pro-Philippines. Tayo DDS. Karamihan sa mga pro-Philippines, ngayong mga panahon na to, mga magnanakaw yan. Yung ilinalabas nila sa mga bunganga nila, hindi ko sinasabi magnanakaw yung si Pebbles ha. Sinasabi natin yung mga nagkakatwa, yung mga mga nagpapanggap, mga politikong lalabas nila sa mga bunganga nila, mga pro-Philippines sila. Yung tipong sila, nasa sentro sila, pero ang totoo ho, ay mga magnanakaw naman pala. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Okay. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo. Dapat tinanong siya ngayon, no? O ngayon ho, ano na ho ba kayo? BBM, DDS, o anong klaseng vlogger ho? Sa mga Duterte. Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno
Nako, Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, marunong ka naman magbasa. Ito naman si Congressman Romeo Acop. Mr. Chair. Ang exactly sinabi niyo dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Ah. Oh, Hindi ah. sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Nako po, yari tayo dyan. Tama. Ang galing ng ano nila, no? Yung palitan nila, sa tingin nyo, tapos para mabanatan pa itong si Harry Roque, hindi po kasi ganito ganyan eh. Ayos. Meron. Yung, sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, yung binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada, dito po yata, inirelease officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila. Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Anak ng tokwa. Tanong, affidavit, talagang ano eh. Talagang yung script eh, talagang kuhang-kuha, ika nga. Ngayon, nakikita ho yan lahat ng ating mga kababayan. Yung mga ganyang klaseng galawan sa House of Representatives. Kaya ang sinasabi ho natin dito, sana naman no, sa mga susunod na gagawin hearing dyan, huwag nyo na hong gagawin yung mga ganyang klase. Ano ho, yung abogado gumawa dyan, tapos dahil hindi naman pwede magtanong ang abogado, yan si Congressman Romeo Acop. Kaya kung Acop na lang natin ipatira yan, di ba? Para kahit papaano, kasi pagka nagtanong dyan si Ortega, naku, baka murahin pa siya ng mga kababayan natin, di ba? Ito na lang si Acop, di ba? Oh. Ngayon, masyadong obvious na meron silang script. Pagka yan, ganyan yung mga nangyayaring kalakaran dyan sa House of Representatives. Sino pa kung tipong halata kasi masyado, sino pa magtitiwala sa mga gaganaping hearing sa mga susunod na panahon? Di ba? Masyado kasi silang obvious. Okay naman ho sana kung gusto nyo yung tipong wag nyo naman pati yung mga tanong. Kilala ka namin, Congressman Romeo Acop, pagka nagtatanong hindi ka nagbabasa. Yung tipong kung ano pumasok sa isip mo at kung ano yung pang-follow-ups dun sa mga sagot ng mga resource person, ganun ho pagkakakilala sa inyo mga nanonood dyan sa mga hearing na yan. Pero yung pati tanong nyo, binabasa nyo, may problema ho tayo dyan. Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang Pulveron video.
Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika, Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. taga-US? Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyo sa salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Nako, ito na ho. Paki-flash po yung video na sinabit ni Hindi. Pebbles bilang Hindi ho totoo yan ha, hindi totoo yan. Ako na nagsasabi sa inyo, peke yung video na yan. Wag, yung pagiging bangag ni Marcos Jr., wag ho nating ibase dyan ha. Wag ho nating ibase dyan sa video na yan. Wag ho nating ibase sa video na yan. Okay. Panoorin natin yung video yung tinutukoy nito si Congressman Romeo Acop. Tapos, eto, tuloy ho natin. Sige, tanggalin lang ho natin next B ng kanyang affidavit. Comsec. Ayan o yung video. Hindi totoo yan. Peke Ito po ho ba yung video na yan. video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At Oh, yan peke din ang yan, peke video yan. na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Okay. Basta ang sigurado ho natin dito sa PH Update, peke ho yung video na yan. Huwag nyo hong paniwalaan yung video na yan. Ako na ho nagsasabi sa inyo, peke yan. Ha? Para mabigay natin ang gusto ng mga congressman na to. Huwag nyo na hong paniwalaan yan. Huwag na ho kayong lumayo. Huwag na ho natin tignan yung mga ebidensya na yan. Tignan na lang ho natin yung inaasal ng presidente ngayong mga panahon na to. Gawain ho ba ng isang matinong leader yung mga pinaggagawa ni Marcos Jr.? Gawain ho ba ng presidenteng hindi bangag yung mga ginagawa ni Marcos Jr. ngayong mga panahon na to? Yang paggalaw ng kanyang panga, yun ho ba ang body language ng taong hindi bangag? Di ba? Yun na lang ho. Iyayaan nyo na yan. Fake video yan. Di totoo yung pulburonic video na yan. Para tayo, para mabigay natin ang gusto nitong mga congressman na to. Basta ang sigurado dito,
etong si Ma'am Cathy Binag, nasaksihan niya, saksing buhay, na kung saan nakita niya, inalok siya na nagpupulburon itong mga tao na to. Saksing buhay ho yan. Ang sigurado dito, etong si dating Senadora Nikki Cositeng, ginumpirma niya na laging mataas ang lipad ng mga tao na yan, yung mga si Marcos Jr. at lahat ng kaibigan niya. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte, sinabi niya na bangag yang si Marcos Jr. Kalimutan na ho natin yung yung pulburonic video na yan. Yung mga nagsalita sa mga nakalipas na panahon at yung mga galaw ni Marcos Jr., yung pagkiskisan ng kanyang panga, ang kanyang mga ngipin sa mga video na naglalabasan, yun na lang, kalimutan nyo na ho yan. Kung gusto nilang sabihin na peke yan, peke na yan. Yan na ho natin, bigay na natin sa kanila, peke na kung peke. Ang tanong, ang ginagawa ba ni Marcos Jr. ngayong mga panahon na to, gawain ba ng taong hindi bangag? Yun na lang ho mga kababayan. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal din natin ng Pilipinas.